Hello po, magandang gabi po. Payapaan po ang sama sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang gabi po, kapayapaan po sama sa inyo. Sa pangalan po ng ating Panginoong Yesus. Ang ating pong paksa, kung kailan nagsisimula ang kasalanan, yun po. When to start the sin, ganun. When to start of the sin. Yun po yung ating paksa. Kailan nagsisimula ang kasalanan? Ganun po. Pero ang kasalanan po, no? Kaya lang naman nagkakaroon ng kasalanan kasi may utos. Doon po nagsisimula yung kasalanan kasi may utos. Pero kung walang kautusan, walang kasalanan yung tao, ganun po. Pagka walang utos o walang kasalanan. Pero ang tao, makasalanan na talaga dahil ipinakulong ng Diyos yung tao sa kasalanan eh. Kasi may nagtanong sa akin, kailan daw nagkasala ang tao? Sabi niya ganun sa akin eh. Kailan nagkasala ang tao? Sabi sa akin nung nagtanong sa akin. Sabi ko, nung pagsuway ni Eva at Adan, nung first century era, nung ikasandaang taon. Nung wala pang 100 taon, nagkasala na sila. O ganun. Yung first century era. Yun po yung nagkasala yung tao. Yun po yung unang pagkakasala ng tao. Yung nagkasala si Eva at Adan. Kasi po yung ebanghelyo, no? Pinangaral na ng Diyos yun pinangaral na kay Eva at Adan yung ebanghelyo, yung tipan ng Diyos. Pinangaral na sa kanya yun. Hindi lang alam basahin ng iba kung saan mababasa yun kasi hindi naman sila sugo, nagsusugo-suguan lang. Yung ebanghelyo, ipinangaral na kay Abraham, kay Bat Adan, o ganon, kay Enoch, o pinangaral na kay Enoch yung yung ebanghelyo, pati kay Adan, sa lahi niya eh. Ganon, pinangaral na ebanghelyo sa kay Eva at Adan. Nagsimula ang kasalanan kay Eva at Adan nung ikasandaan taon nung first century. Yung ganon, nung wala pa silang anak, nagkasala na sila. Wala. Kasi si Adan, wala pa siyang 100 taon eh. Kung nagkasala siya nung first century era, nung sumuhay sila sa utos ng Diyos. Ganun po. Kasi sabi na iba dyan, kailan nagtanong nga po sa akin, kailan nagkasala ang tao? Siyempre, nung panahon ni Adan, nagkasala na ng tao nung sumuhay sila. Ganun po. Kasi ebanghelyo, pinangaral na yan ng Diyos kay Bat Adan, pati kay Enoch. Hindi lang alam basahin ng iba. O, ganun. Ganun po, nagkasala ang tao nung kapanahunan pa ni Eva at Adan. Ganun. Nung first century era, nung ikasandaang taon pa nila, nagkasala na sila. Nung sumuhay sila sa utos ng Diyos. Ganun po. Kasi yung unang tipan, pinangaral na yung kay Abraham, kay Eva at Adan. O, hindi lang alam basahin ng iba yun. Pero babasahin ko sa inyo, yung ebanghelyo, ipinangaral na yan kay Abraham. Ito, pinangaral na yung ebanghelyo kay Abraham nung first century era Kaya ang tao kasi ang tao makasalanan na talaga yan dahil pinakulong ng Diyos ang tao sa kasalanan para ay padama niya yung kanyang habag. Kahit bata, may kasalanan na sa Diyos yun Kasi anak sila ng mga patutot. O tanyo, kahit bata, basahin ko muna sa inyo rito. Kahit bata, may kasalanan kasi anak sila ng patutot.
Ito, basahin ko sa inyo. Anak sila sa pagkakasala, may kasalanan din yung bata. Ito po sabi ng banal na kasulatan. Kaya yung kahit bata, may kasalanan na yun sa Diyos eh. Hindi lang nila alam kasi lang basahin eh. Kahit bata, may kasalanan na yun sa Diyos. Kasi nga yung Ebanghelyo, pinangaral na po yan kay Adan, kay Enoch, kay Abraham. Hindi lang alam basahin po ng iba dahil nagpapanggap silang sugo ng Diyos eh. Hindi naman sila sugo. Ayun po, pero pinangaral na yung Ebanghelyo kay Adan at saka kay Abraham, kay Enoch. Kasi hindi ka pwedeng makapunta sa langit kung hindi ka tuturuan ng Diyos. O kaya tuturuan ka muna. Tanya yung bata rito, may kasalanan na, no? Pero yung nagkasala ang tao nung kapanahonan ni Adan, doon po nagkasala yung tao. Kasi nga, may nagtanong sa akin kailan daw nagkasala yung tao? Sabi ko nung kapanahonan ni Eva at Adan, nagkasala na ng tao nun. Pero yung tao may kasalanan na, ganun eh. Dahil pinakulong ng Diyos yung tao ko sa kasalanan, pinaalipin eh. Kita nyo tong bata oh. Bata to pero may kasalanan na sa Diyos oh. Ito sabi ng banal na kasulatan oh. Sa may mga awit 58:3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila ay naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan, no? Kita nyo nga to, ligaw na sila, kahit bata pa, may kasalanan na. Pagkapanganak sa kanila, may kasalanan na yon. Kasi nga, yung nanay nila, kung masama, sinungaling, o masama, may kasalanan na sa Diyos yun. O, ganun po. Ito, basahin ko sa inyong muli. Papatay nga kahit bata nga, pinapatay ng Diyos eh. Kasi nga, kahit bata, kainin naman buhayin yun eh. Ito, basahin ko sa inyo rito muli. Sa may 58 ng mga awit 3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila ay naliligaw pagkapanganak sa kanila na nagsasalita ng mga kasinungalingan. O tayo kahit bata, may kasalanan na nagsasalita ng kasinungalingan. Kasi yung pagsisinungaling, bawal po sa Diyos yun. Kaya yung bata, pwede nang magkasala yun. Dito nga sabi, pagkapanganak sa kanila, naliligaw na eh. Kita nyo nga, kahit bata, pwedeng magkasala po yun. Dahil yung tao, pinaalipin ng Diyos sa kasalanan o pinakulong. Ganun. Kaya yung kasalanan, kahit bata, pwedeng magkasala. Pagka yung nagsisinungaling siya, halimbawa, yung nanay niya, sinungaling, kaya kapakanak sa kanila, sabi rito, pagkapakanak sa kanila, ay nagsasalita ng mga kasinungalingan, Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata, Sa bahay bata pa lang, naliligaw na yung batang sanggol, eh. Kaya pwede magkasala kasi nga mga anak sila sa patutot. Hindi sila sumusunod yung magulang nila. Kaya bata pwedeng magkasala, sabi rito. Sila'y naliligaw pagkapanganak sa kanila, nagsasalita ng mga kasinungalingan. Tanyo nga, yung pagsisinungaling bawal sa Diyos po yun. Kaya yung bawal po yung sinungaling sa Diyos kahit bata pwede nang magkasala po yun. Kasi bawal sa Diyos yung magsinungaling. Ito sabi ng banal na kasulatan sa may kahit di mo pa alam na pinagbabawal ng Diyos yung magsinungaling, no? O hindi ka pa naturuan ni Kristo, nagsinungaling ka, o may kasalanan ka na sa Diyos. Kasi nga, bawal yun magsinungaling. Ito, sabi ng banal na kasulatan. Sa may Deuteronomio 19:11. Kasi bawal sa Diyos yung magsinungaling Kaya yung mga nagsisinungaling dyan, huwag kayong magsisinungaling. Bawal po yun sa Diyos. Ito po sa Exodo po.
Exodo 23. Kaya kahit bata, pwede pong magkasala na kahit hindi niya pakilala yung Panginoong Yesus. Kita nyo, kahit sa may sinapupunan pa nga, naliligaw na sila eh. Kasi nga, nanay nila, mga anak sa patutot. Tapos sabi ng banal na kasulatan sa 23:1. Dito po sa 23:1 ng Exodo. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagyari sa masama na maging saksi kang sinungaling. O yun, bawal sa Diyos kasi yung magsinungaling eh. Kahit bata, pwede na magkasala po yun sa Diyos. Kahit di niya pa alam yung utos, hindi pa siya naaralan, pwede pong magkasala na po sa Diyos yun. O bawal kasi sa Diyos yung magsinungaling. O kaya nga sabi rito, o di ba? Huwag kang magsisinungaling. Ito po sa 7 pa, layuan mo ang bagay na kasinungalingan at ang walang sala at ang matuwid ay huwag mong papatayin sapagkat hindi ko patotohanan ang masama. O yun o, kahit masama, bawal kasi magsinungaling. O basahin ko po sa inyong muli. Kaya yung bata, pwede na po magkasala yun. Ganun po. Ito, basahin ko sa inyo rito muli sa Exodo 23:1. Huwag kang magkakalat ng kasinungalingan. Huwag kang makikipagyari sa masama na maging saksi kang sinungaling. Layuan mo ang bagay na kasinungalingan. O yun o. Kahit bata, pwede na po yung magkasala kahit di niya alam yung utos pag nagsinungaling siya. O, may kasalanan na yun. Kaya nga yung naliligaw nga sa sinapupunan, di ba? Sinapupunan eh, naliligaw na, sabi ng Diyos eh. Ganun po. Kaya yung pagsisimula ng kasalanan, sa ano po yan, yung kahit bata pwedeng magkasala, ganun po. Kaya nagkasala yung tao, nagsimula yung kasalanan dahil may utos. Nung una pa man, may utos na ang Diyos. Ganun. Kaya nga si Eva at Adan, pinangaralan na ng ebanghelyo yun eh, pati si Enoch. Ganun po. Kaya yung bata, pwede pong magkasala na yun. O tayo yung bata rito, yung bata, pwedeng patay na yung Diyos yun. Eh, kasi nga, kaya yun ng buhayin yun. Ito, sabi ng banal na kasulatan, no? O, papatay niya yung mga bata. Pagka yung mga anak ng mga sinungaling. Ito, sabi ng banal na kasulatan, no? Dito po sa Oseas. Dito po sa Oseas 9:12. Hanggang 16, ito po sabi ng banal na kasulatan. Sa may Oseas 9:12, bagamat kanilang pinalaki ang kanilang mga anak, gayumay aking babawaan sila na walang tao o sa aba nila pagka ako imiwalay sa kanila. Ang Ephraim ay gaya ng aking makita ang tiro ay nagtatanim sa isang masayang dako. Ngunit ilalabas ng Ephraim ang kanyang mga anak sa tagapatay. O yan o. Lahat nilang kasamaan ay nasa Gilgal sapagkat do'y kinapuutan ko sila dahil sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Aking silang palalayasin sa aking bahay, hindi ko na sila iibigin. Lahat nilang prinsipe ay mapagsalangsang. Ang Ephraim ay nasaktan, ang kanyang ugat ay natuyo. Sila hindi magbubunga. Oo, bagamat sila ay mga anak, gayon may aking papatayin. Ang minamahal na bunga ng kanilang bahay bata. O, tingnan nga, kahit bata, pwedeng patayin ng Diyos dahil sa pagsisinungaling ng mga Kasi nga, mga anak sila sa patutot. Ibig sabihin ng anak sa patutot, yung nagpatutot sila sa mga Diyos-Diyosan, ganon. Kasi patutot po yan, nagpapatutot sila eh. Ito, basahin ko sa inyong muli rito, sa may Oseas 9:12, tapos 16. Bagamat ang kanilang pinalalaki ang kanilang mga anak, gayon may aking babawaan sila na walang tao o sa aba nila pagka ako yumiwalay sa kanila. Ang Ephraim ay nasaktan, ang kanyang ugat ay natuyo. Sila'y hindi magbubunga. Oo, bagamat sila'y mga anak,
ng anak, gayon may aking papatayin ang minamahal na bunga ng kanilang bahay bata. O kita nyo kahit bata, pwedeng patayin ng Diyos basta yung nagkasala. O ganun. Kasi nga pag sinungaling, bawal sa Diyos yun. Kasi mga anak sila sa patutot. Hindi sila anak ng Diyos. Kasi nga ang gumagawa dyan, yung mga, ang diablos, yung sa mga anak ng pagsuway. Ito sabi ng banal na kasulatan, no, dito sa may Oseas pa rin, 2:13. Sa Oseas 2:3, 4. Baka siya ay aking hubaran at aking ilagay siya na gaya ng araw ng siya'y ipanganak. At gawin ko siyang parang isang ilang at ilagay ko siyang parang isang tuyong lupa at patayin ko siya sa uwaw. O sa kanyang mga anak, hindi ako magdadalang habag sapagkat sila'y mga anak sa patutot. O, tanyo nga, kahit mga bata, pwedeng patayin ng Diyos dahil anak sila sa patutot. O, basahin ko sa inyo muli. O, sa kanyang mga anak, ay hindi ako magdadalang habag sapagkat sila'y mga anak sa patutot. O, anak ng patutot, kahit mga, kasi nga, yung patutot, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan, mga kasinungalingan yun. Kaya yung bata, pwede nang magkasala yun sa Diyos, kahit di niya pa alam yung utos. Kasi nga, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, bawal yun. Nagpapatutot sila sa mga rebulto. Diyos-Diyosan po kasi yun yung mga ganon, yung sinasamba nila. Tagapagturo ng mga kasinungalingan, sabi ng banal na kasulatan. Kaya yung mga rebulto, kasinungalingan yun. Kaya papatayin ng Diyos yung mga ganon, yung kahit bata pwede na magkasala. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Habakuk, no? Sa Habakuk 2:18, anong papakinabangan ng larawang inanyuan? Yaoy inanyuan ng manggagawa niyo ng binubong larawan na tagapagturo ng mga kasinungalingan. O kita nyo nga, kasinungalingan kasi yun na ipinanganak sila sa patutot, mga anak sila ng sinungaling. Yung naghahari sa mga sinungaling, yung diablo, yung anak ng pagsuway. Kaya kahit bata, pwedeng magkasala. Dun, kahit hindi mo alam, no? O may kasalanan ka rin, no? Nagsinungaling ka, may kasalanan ka rin sa Diyos. Kahit di mo pa alam yung aral. Ganun po. Kasi nga yung tao, nilalang sa Panginoong Yesus para sa mabuting gawa. Okay to, basahin ko sa inyo, no? Yung tao kasi nilalang ng Diyos yan para sa Panginoong Yesus Ito, basahin ko sa inyo rito. Ito sa may Epeso 2:10. Sapagkat tayo'y kanyang gawa nanilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. O yun, nilalang yung tao para sa Panginoong Jesus. Lalakad tayo sa kanyang mga utos. Yung panahon pa ni Eva at Adan, may utos ng Diyos. Kaya pwede magkasala kahit bata po, ganun. O, kasi nung una, nilalang na yung ng Diyos yung tao para sa anak Kaya nga yung nilalang yung sanlibutan, nandoon siya. Sabi nga, naroon ako, sabi niya, o nilalang yung sanlibutan para sa kanya. Kaya yung bata, pwede na magkasala yon. Kaya nga yung sinapupunan, naliligaw na, sabi ng Diyos, di ba? Kasi nga, mga anak sila sa patutot. O kahit bata, pwede magkasala. Kaya yung iba dyan, hindi alam kasi kung kailan ba nagsimula yung kasalanan. Kahit bata ka, pwede kang makasala. Pag nagsinungaling ka, kasalanan na yun Sumamba ka sa rebulto, kasalanan na yun kahit di mo pa alam Kasi may nagtanong nga sa akin, mali yung tanong Kailan ba nagkasala yung tao? Sabi niya sa akin. Sinagot ko naman. Sabi ko nung pagsuway kay Eva at Adan. Yan. Kasi kaya may kasalanan yung tao. Dahil nga may utos. May utos na ang Diyos nung una pa Ito, basahin ko sa inyong muli Nung una pa nilalang tayo ng Diyos para sa Panginoong Yesus gagawa tayo, susunod tayo sa utos Kaya nagsisimula po yung kasalanan. Magsisimula ang kasalanan, kahit bata ka pwede magkasala. Kahit nagsimula yung kasalanan nung panahon pa ni
Eva at Adan nung 100 years nung first century era, nagkasala na sila nun. Doon po yung nagsimula yung kasalanan ng tao. Ganun po. Yun po yung ating paksa, yung when of, kung kailan nagkasala ang tao, yun po yung ating paksa. When is start of the sin, yun po yung ating topic sa English. Where is start of the sin? Where begin of the sin? Ganun po. Ayun, nagkasala nga yung tao nung unang kapanahunan pa ni Eva at Adan, nung first century era. Nung 100 years sila, nagkasala na sila, wala pa silang 100 years, nagkasala na sila eh. Yun ang natatala sa banal na kasulatan eh. Kasi nga yung ebanghelyo, ipinangaral na yan kay Eva at Adan. At saka kay Abraham, kay Enoch. Hindi lang alam basahin ng iba. O ako lang nakakaalam nun. O ganun po. Ito, basahin ko sa inyo muli rito sa Epeso. Kasi tayo nilalang ng Diyos nung una pa eh. Para sa Panginoong Hesus, lalakad tayo sa mga utos niya eh. Ito, basahin ko sa inyo muli sa Epeso 2. Gis. Sapagkat tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa ng mga inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran kaya nga yung sanlibutan eh nilalang sa pamagitan niya di ba? At ukol sa kanya, ito sabi sa banal na kasulatan sapagkat sa kanya ang lahat ng mga bagay, sabi ng banal na kasulatan ito kasi nga yung Panginoong Yesus nandoon na yon, Diyos yung ating Panginoong Yesus. Kaya nung una, kahit bata, pwede na magkasala yun, kahit di niya pa alam yung utos. Mamaya, babasahin ko po sa inyo. Ito po sa 11, sa Roma 11:36. Sa pagkakat kanya at sa pamagitan niya at sa kanya ang lahat ng mga bagay. O sa Panginoong Yesus lahat ng bagay, sabi dito, sumakanya nawa ang kalwalatian, magpakailanman siya nawa. O yan Sa kanya nga yan, inilalang tayo ng Ama para sa Panginoong Yesus. Lalakad tayo sa mga utos ng Panginoong Yesus na mag-ama, ganun. Kaya yung tao, kahit bata ka, kahit sanggol, may kasalanan na yun kasi anak ka yun sa patutot O, yung mga hindi sumusunod po yung sa Diyos, yung mga ibig sabihin, hindi po lahat. O, pero kahit bata, may kasalanan na yung mga hindi sumusunod sa Diyos, sa utos ng Diyos. Hindi po lahat. Ito basahin ko sa inyo. Kasi nga yung sanlibutan, nilalang ng Diyos siya para sa Panginoong Yesus. Kaya yung pagsisimula ng kasalanan nung first century era pa. Ganun. Ito basahin ko sa inyo rito. Kasi nga yung nilalang ng tao para sa Panginoong Yesus. Itong binabasa ko sa inyo, ngayon ito, para malaman nyo na ang nilalang talaga yung sanlibutan para sa Panginoong Yesus, lalakad tayo sa Kanya. Nung una pa nga sabi, tayo kanyang gawa, nilalang kay Kristo Jesus, na inahinda ng Diyos nung una pa, upang siya nating lakaran. O ganun, nung una pa, nilalang na tayo, kaya yung tao pwedeng magkasala, kahit na nung kapanahon pa ni Eva at Adan, nagkasala na sila sa Diyos. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa may Kolosas 1:15, na siya ang larawan ng Diyos na di nakikita, ang panganay ng lahat ng mga nilalang. Sapagkat sa kanya nilalang ang lahat ng mga bagay, sa sangkalangitan at sa kalupaan, ng mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pasakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan. Lahat ng mga bagay nilalang sa pamagitan niya. At ukol sa kanya. Kaya nung una pa, nung first century era, pwede nang magkasala yung tao. Ganun. Kahit bata, pwede magkasala sa Diyos yun, kahit di mo alam. Kahit hindi mo alam yung utos, pwede kang magkasala sa Diyos. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo. Pwede kang magkasala sa Diyos. Sabi nga rito ng banal na kasulatan, dito sa Isaias, Ito po sa Isaias. Ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. Sabi rito, kahit hindi mo alam. Kaya ito, pinahayag ko sa inyo.
O, pwede kayong magkasala. Kasi nga, ipahayag yung kasalanan. Sabi, dito po sa Isaias 58:1. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. At iipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. At sa sambayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. O yun o. Ipahayag o. Sabihin, ipapahayag ng propeta to kung ano yung kasalanan nila. Kasi nga may mga taong di alam, nagkakasala, di ba? O ipapahayag ng propeta kung ano yung kasalanan niya. O gano'n, papahayag ko yung mga kasalanan nyo. Ganun po, para makaiwas kayo kung ano yung kasalanan. Ganun po. O kaya nga sabi rito, humiyaw ka, ipahayag mo sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang. O kaya nga ipahayag ng propeta kasi hindi nila alam nagkakasala sila Pati nga bata may kasalanan, di ba? Sabi doon sa mga awit. O di ba? Sa mga awit bata may kasalanan. Papatayin nga ng Diyos, di ba? Sabi. Yung sa may 58:3 ng mga awit. Ito, basahin ko sa inyong muli dito sa Isaias 58:1. Humiyaw ka ng malakas, huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak. At iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sambayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. O ipapahayag nga ng propeta kung ano yung kasalanan nila. Kasi nga may mga tao hindi alam, nagkakasala sila. O ganun. Hindi nila alam. Kaya kahit bata ka, hindi mo alam yung utos, may kasalanan ka sa Diyos noon. Kasi nga may utos ng Diyos. Simula pa nung kapanahonan ni Eva at Adan, meron ng ebanghelyo. O ganun. Ipinangaral ng ebanghelyo kay Abraham, kay Eva at Adan. O to sabi ng banal na kasulatan, ay pahayag yung kasalanan. Kasi may mga tao, hindi alam na sila ay nagkakasala. O to sabi sa banal na kasulatan. Ito po sa Ecclesiastes 1:5. 5:1. Ito po sa Ecclesiastes, hindi alam ng ibang tao, nagkakasala na sila. O kahit bata, di ba, pwede magkasala, sabi ng banal na kasulatan. O doon nagsisimula yung kasalanan. Kasi nga may utos Kung walang utos, walang kasalanan, sabi ng banal na kasulatan. Nung simula pa lang, may utos na tayo sa Diyos hindi lang alam ng mga tao. Nung hindi lang alam ibabasahin, may ebanghelyo na po nung kapanahonan ni Eva at Adan, hindi lang alam basahin ng iba. Ito ang sabi ng banal na kasulatan sa Ecclesiastes 5:1. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napapasa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. O, titan nyo nga, hindi nila alam, nagsisigawa sila ng kasamaan, may kasalanan na sila. O, ganun, may mga tao, hindi nila alam, may kasalanan na sila kahit wala pang utos sa Diyos yun. Hindi mo pa nakikilala ang Panginoong Yesus, ang mga aral niya. May kasalanan ka na sa Diyos. Ito yung sabi ng banal na kasulatan Kasi nga, nung una pa, nagbigay na ang Diyos ng utos, ng ebanghelyo. Ito, basahin ko sa inyong muli rito, sa Ecclesiastes 5:1. Ingatan mo ang iyong paa pagka ikaw ay napapasa bahay ng Diyos, sapagkat ang paglapit upang makinig ay maigi kaysa magbigay ng hain ng mga mangmang, sapagkat hindi nila nalalaman na sila ay nagsisigawa ng kasamaan. O yung kasamaan kasalanan yun O ganun. O hindi nila alam O hindi nila alam yung utos, may kasalanan ka na sa Diyos. Kasi nga may nagtanong sa akin kailan daw nagkasala yung tao, kailan nagsimulang nagkasala. Mali naman yung sagot niya. Mali yung sinagot sa akin. Pinayaan ko na lang kasi sabi niya evangelist daw siya, evangelist. Evangelist na mga mabulaan yung mga ganun. Ayun, kahit na hindi mo alam yung utos ng Diyos, may kasalanan ka pa, may kasalanan ka na. Kasi nga, nung una pa yung may utos na tayo sa Panginoong Yesus tayo nilalang kay Kristo para sa mabuting gawa.
nahinda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. O ito sabi ng banal na kasulatan ha. Pagka yung hindi mo alam yung utos, yung mga aral ng Diyos, may kasalanan ka pa rin kahit bata ka. Yung mga bata nga, di ba, may papatayin ng Diyos kahit bata kasi nga mga anak sila sa patutot Kasi nga sabi ng banal na kasulatan, makikilala niyo ang puno sa kanilang bunga. O masama yung nanay niya at tatay niya kaya yung bunga nun masama rin. Ganon yun. O sabi ng Diyos, makikilala niyo yung puno sa kanyang bunga pagka yung puno mo, ang Panginoong Yesus, yung mabuti bunga. Kung ang puno mo si Satanas, masama ang bunga nun. Kaya kahit bata, pwedeng patayin ng Diyos yun. Kasi nga anak sila sa pagkakasala, sa patutot. Nagpatutot sila sa mga ribulto, ganoon. Kahit bata, may kasalanan. Kahit di pa... Tanyo yung bata, hindi nila alam, no? May kasalanan pala sila kasi anak sila sa patutot. Kasi nga, nagkaanak sila hindi sa kalooban ng Diyos, kundi doon sa, sumakop sa kanila sa pag-asa. Ito, basahin ko muna sa inyo rito sa Roma, para malaman nyo. Kasi nagkaanak sila hindi sa kalooban ng Diyos. Itong sabi ng banal na kasulatan, Dito po itong verse na to, yung tao nasa paalipin yung buong saliputan, nasa paalipin ng kasalanan yan. Pinaalipin ng Diyos sa kasalanan. Para mapadama niya yung habag. Ikinulong ng Diyos sa kasalanan yung mga tao. Ito po sa Roma 8:20. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Nagkaanak sila dahil sa patutot. Yung sinakop sila ng dyablo, kaya ganun Nagkaanak sila sa pamamagitan ng dyablo. Kaya may kasalanan na po yun, kahit bata po yun. Ito, basahin ko sa inyong muli. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan, hindi sa kanyang kalooban, hindi sa kalooban niya Sa kalooban ng dyablo, nagkaanak Ganun po. Kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa, na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkaalipin sa kabulukan, sa kalayaang maluwalhating mga anak ng Diyos. Sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay umihibig at nagdaramdam na may kahirapan. Kasama natin hanggang ngayon. Yung sanlibutan, nasa ilalim ng kasalanan niya, ganun, sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga ako sabi ng banal na kasulatan, kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, dinadaya natin ang ating mga sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ngunit kung ipahayag natin ang ating kasalanan, banal at tapat siya, tayo lilinisin sa ating mga kasalanan. Yun po, ito sabi ng banal na kasulatan, ito po. Kaya ang tao makasalanan yan, yung tao makasalanan. Walang taong hindi nagkakasala sabi ng banal na kasulatan. Ito ang sabi ng banal na kasulatan, Lahat ng taong makasalanan kasi pinaalipin ng Diyos sa kasalanan yung tao Ito pong sabi ng banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan. Dito po sa unang 1, 1:8. Kung sinasabi nating tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Kung sinasabi nating tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Lahat ng tao may kasalanan yun sa Diyos. Kaya nga, para ariin tayo ng Diyos na walang kasalanan, sumampalataya tayo sa Panginoong Hesus kasi siya ang tumubos ng ating mga kasalanan. Ginawa niya yung utos, sinunod niya lahat
Kaya siya nagkatawan tao o ginanap niya lahat yung utos para matubos niya tayo sa ating makasalanan. Sasampalataya tayo sa Panginoong Hesus o lilinisin tayo sa ating makasalanan kasi walang taong hindi nagkakasala. O ganun, para ariin tayo ng Diyos na matuwid. Ito, sabi ng banal na kasulatan, no? Yung kahit hindi mo alam yung kasalanan, o wala ka pang utos ng Diyos, o may kasalanan ka pa rin nun. Ito yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa Levitico 5:17. Kung ang sino man ay magkasala at gumawa ng aliman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, o yan o, na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, sabi rito, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya, o, at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. O kahit di mo alam yung kasalanan, may kasalanan ka pa rin eh. Kung hindi mo alam yung utos, o may kasalanan ka pa rin nun. Ayun sabi ng banal na kasulatan eh. O may kasalanan ka pa rin yun. Kahit nga bata may kasalanan, di ba? Sabi sa may mga awit, 58:3. Ito ang basahin ko sa inyo muli, no? Kahit di mo alam yung utos ng Diyos, o wala ka pang utos niya, may kasalanan ka pa pag gumawa ka ng masama. O nagsinungaling ka, kasalanan yon. O gawin mo yung masamang pita, kasalanan yon. O susunod yung masamang pitang ituturo ko sa inyo para alam nyo yung kasalanan. Ito, sabi ng banal na kasulatan, basahin ko po sa inyo muli rito sa Levitico 5:17. At kung ang sino man ay magkasala at gumawa ng alinman sa mga bagay na inuutos ng Panginoon na huwag gawin, bagamat hindi niya nalalaman, makasalanan din siya at magtataglay siya ng kanyang kasamaan. O kita nyo nga, kahit hindi mo pa alam yung utos ng Diyos, nakagawa ka ng masama, makasalanan ka pa rin. Yung kasalanan, yung pagsalangsang sa utos. O ganon. Nung una pa, may utos ng tao sa Diyos yung kapanahunan ni Enoch, saka ni Abraham, ni Eva at Adan. Kaya nga sabi nga, tayo kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa buting gawa na hinahanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran, o di ba? O ganon, dahil nilalang yung sanlibutan para sa kanya, di ba? Sabi sa Kolosas, is ukol sa kanya. O kaya nga, o ganon. May kasalanan na yung tao, kahit bata, pwedeng magkaroon ng kasalanan yan sa Diyos. Ganun po. Yun po ang sabi ng banal na kasulatan. Yung kasalanan, no? Pagsalangsang sa utos ng Diyos, o kahit hindi mo alam yun, kahit di mo alam yung ginagawa mo, hindi mo alam yung utos, may kasalanan ka pa rin, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Yung kasalanan po, no? Pagsuway sa utos yan, pagsalangsang sa utos. Ito ang sabi ng banal na kasulatan. Sa unang 1:3-4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. O yun, yun po yung kasalanan, yung pagsalangsang sa utos. O kahit di mo alam yung utos ng Diyos, nakagawa ka ng masama, kasalanan yun. Ganun po. Ito po yung ebanghelyo, no? Ipinangaral na to kay Enoch, pinangaral na to kay Enoch sa lahi ni Eva at Adan, ni Abraham. Ito, pinangaral na to. O babasahin ko sa inyo yung konti, pero yung iba hindi. Kasi mapupulot ng mga bulaan yan eh. Ito po, pinangaral na yung ebanghelyo sa kapanahunan pa ni Eva at Adan, kay Enoch. O ganon. Kasi hindi ka pwedeng makapunta sa langit kung hindi ka maaralan ng banal na kasulatan. Kailangan mag-aral ka, magpakabanal ka para mapunta ka sa langit. Ito sabi ng kasulatan, ito, basahin ko muna sa inyo dito sa Kailangan maaralan ka muna kasi nga, pupunta ka sa langit. Hindi mo si Enoch, nakarating siya ng langit kasi nga lumakad siya na kasama ng Diyos. Pero tinuruan muna si Enoch ng Diyos bago siya nakapunta sa langit. Ganun po. Kasi hindi ka pwedeng maligtas, hindi ka pwedeng
Hindi ka pwede makapunta sa langit kung di ka inaralan eh. Kailangan aralan ka muna. Si Enoch, kinuha ng Diyos kasi lumakad siya sa nakasama ng Diyos. Pero tinuruan muna siya ng Diyos. Ganun. Itong sabi ng banal na kasulatan. Kailangan mag-aral ka muna sa Diyos. Dito po sa 3, sa unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat na mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suway ng katotohanan. O yun o, pupunta ka sa langit, hindi mo alam yung ugali dun sa langit, kaya kailangan mag-aaral ka muna. Sabi nga rito, kung paano ugaliin ng mga tao sa bahay ng Diyos, o pupunta ka sa bahay ng Diyos sa langit, hindi mo alam yung ugaling gagawin mo ron. Kaya si Enoch, bago napunta yan sa langit, no, tinuruan muna siya ng ebanghelyo ng Panginoong Diyos. Ganun po yun. Ito, basahin ko sa inyo muli. Kailangan maturuan ka muna ng ugali bago ka maligtas, bago ka pumunta sa langit. Ito po sabi ng Diyos. Pupunta ka sa bahay ng Diyos sa langit, tapos di mo alam yung ugaling gagawin. Kaya nga si Enoch, tinuruan na si Enoch ng Diyos eh. Nung lumakad siya sa kasama ng Diyos eh. Si Enoch napunta sa langit. Kinuha ng Diyos kasi kasama niyang lumakad ng Diyos. Eh hindi ka naman pwedeng makapunta ng langit kung hindi ka tuturuan ng Diyos kasi hindi mo alam ang ugali kung paano gagawin doon. Kaya sabi ng may aral dito, aralan ka muna kung paano, para malaman mo kung anong gagawin mo ugali ron sa bahay ng Diyos sa langit. Ganun po yun. Kaya si Enoch, tinuruan ng Diyos yun. Nung first century era pa. O kaya yun, ganun. Kaya nga si Enoch, kinuha ng Diyos, di ba, lumakad sa kanya. Ito, basahin ko sa inyo rito sa ano. Tuturuan ka muna, basahin ko muli, no, sa unang Timoteo 3:15. Ngunit kung ako'y magluwat na mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos. O kita nyo ha, pupunta ka sa bahay ng Diyos sa langit, hindi mo alam kung paano ugali. Kaya si Enoch, tinuruan na po yun ng ebanghelyo si Enoch bago na punta sa langit. O gano'n, ipinangaral na kay Eva at Adan yung ebanghelyo. Gano'n po yun. O kailangan maaralan ka muna. Pupunta ka sa langit tapos hindi mo alam yung utos. O. Ito, yung utos ng Diyos, ito para sa lahat ng salit-saling lahi ito eh. Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyo. Itong isang verse na to, no, sa katunayan na ipinangaral na nga kay Eva at Adan yung ebanghelyo. Itong verse na to ha, pero meron pa akong verse na ibang alam na hindi ko babasahin. Ito muna ang babasahin ko sa inyo. Dito sa mga awit 105:8. Ito po, yung sa katunayan, ipinangaralan na si Eva at Adan ng ebanghelyo. Saka si Enoch, ganun. Ito po sa 105 ng mga awit 8. Kanyang inaala ang kanyang tipan magpakailanman. O inaalala ng Diyos ha, yung kanyang tipan magpakailanman ha. Ang salita ng kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. O yan o. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. O yan o. Pinangaral na yung ebanghelyo sa mga lahi ni Bat Adan. O yan o. Ipinangaral na yan o. Sabi rito, ang salita na kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. O, sabihin sa libong lahi, sabihin lahi, lahat ng lahi, ganon. Lahi ni Abraham, kasama na po yun. Na kanyang iniutos sa libot salit-saling lahi. O, lahi ni Abraham nga, ipinangaral na nga yung ebanghelyo eh. O, di ba sabi rito, lahi ni Adan, ipinangaral na. Kasi nga yung utos ng Diyos sa libot salit-saling lahi eh. Kaya nga yung ebanghelyo, ipinangaral na po yung kay Eva at Adan. Tumalangsang sila sa tipan. Ito, basahin ko sa inyong muli rito. Ito lang yung verse na babasahin ko sa inyo na katunayan, yung ebanghelyo, ipinangaral na yan kay
kay Bat-adan, kay Enoch, o gito. Basahin ko sa inyong muli, no? Dito sa 105 ng mga awit, 8. Kanyang inaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita ng kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi, o libot salit-saling lahi. Ang lahi pa ni Bat-adan, ipinangaral na po yung kanyang tipan, yung kanyang salita. Basahin ko sa inyong muli, no? Tapos patuloy ko. Kanyang inaala ang kanyang tipan magpakailanman. Ang salita ng kanyang iniutos sa libong salit-saling lahi. Ang tipan na kanyang ginawa kay Abraham at ang kanyang sumpa kay Isaac. At pinagtibay yaon kay Jacob na pinakapalatuntunan sa Israel na pinakawalang hanggang tipan. O yung tipan ng Diyos, walang hanggang tipan yun, ganun. Nung utos niya. Kaya yung si Bat-adan, pinangaralan na po yun ng ebanghelyo. Hindi lang alam ng iba, o yun, no. Si Enoch napunta sa langit dahil lumakad siyang kasama ng Diyos, sabi ng banal na kasulatan. Si Enoch napunta sa langit yun. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kasi nga, ito sabi ng banal na kasulatan. Tinuruan muna si Enoch ng Diyos bago mapunta sa langit. Ipinangaral na sa kanila yung ebanghelyo kay Bat-adan, kay Enoch. Kasi nga, hindi ka pwedeng pumunta sa langit kung hindi ka aralan. Kasi nga, hindi mo alam yung ugali mong gagawin doon, di ba? Sabi sa banal na kasulatan. Kung paanong dapat ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Kaya si Enoch at si Bat-adan, tinuruan muna ng Diyos yun bago napunta si Enoch sa langit. Ito sabi ng banal na kasulatan, no? Kasi yung lakad ng tao, hindi para sa kanyang sarili. Hindi para sa tao ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Yun po yung sabi ng banal na kasulatan. Ito po. Kami Jeremias 10:23. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. O kita nyo nga, sabi rito, hindi para sa tao magtuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya si Enoch, lumakad na kasama ng Diyos yun, tinuruan mo na si Enoch ng Diyos. Bago, sabi nga, ang puso ng tao, kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. O, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Kaya si Enoch, bago napunta sa langit yun, ipinangaral na sa lahi ni Bat-adan yung ebanghelyo. Kasi nga, ang lakad ng tao hindi para sa kanyang sarili, magtuwid ng kanyang hakbang, sabi ng banal na kasulatan. O basahin ko sa inyong muli. O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. O hindi para sa taong magtuwid ng kanyang mga hakbang. Si Enoch, lumakad na kasama ng Diyos. O di ba sabi? Pero tinuruan muna si Enoch ng Diyos bago siya napunta sa langit. Kasi hindi alam ng tao ugali. Hindi mo alam ang uugaliin mo, di ba sabi ng banal na kasulatan? Kung paanong dapat ugaliin nila sa bahay ng Diyos, di ba sabing ganon? O kaya si Enoch, bago napunta sa langit po yun, tinuruan na po si Enoch ng ebanghelyo, ganun po yun. Tinuruan na po si Enoch ng Diyos. Sabi nga, ang puso ng tao, kumakatha ng kanyang lakad, ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya nga hindi para sa tao ang magtuwid ng kanyang mga lakad, sabi ng banal na kasulatan, di ba? Kaya si Enoch, tinuruan muna ng Diyos yun bago siya napunta sa langit. Hindi nga para sa tao magtuwid ng kanyang mga hakbang, di ba? Ang puso ng tao, kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon, ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang, sabi ng banal na kasulatan. Ito po sa 16. Ito po sa 16, no? Itong verse na to, no?
itong verse na to, mapapatunayan nyo, si Enoch, tinuruan na ng ebanghelyo. Kasi nga, hindi para sa tao magtuwid ng kanyang mga akbang, di ba? Sabi ng banal na kasulatan sa Jeremias, Kaya si Enoch, bago napunta po sa langit yun, ipinangaral na po yung ebanghelyo sa lahi ni Eva at Adan. Ganun po yun. Ito, basahin ko sa inyo rito sa Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Panginoon nagtutuwid ng mga hakbang Ibig sabihin po nitong verse na to, tinuruan muna si Enoch ng ebanghelyo. Yung lahi ni Adan bago siya napunta sa langit. Kasi nga ang lakad ng tao hindi para sa kanya sarili magtuwid ng kanyang mga hakbang, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Kaya si Enoch, tinuruan muna po yun ng ebanghelyo, ng aral ng Diyos bago siya napunta sa langit. Kaya nga yung salita ng Diyos kanyang inaalaala ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa libot salit-saling lahi. Lahi pa ni Eva at Adan. Ipinangaral na po yung ebanghelyo sa kanila. Yun po ibig sabihin nun. Lahi, sabi rito, libot-libot saling lahi. Nung lahi pa ni Eva at Adan, pinangaral na po yun. Kaya si Enoch, bago po napunta sa langit yon, itinuruan mo na ng Diyos. Kasi nga, hindi para sa tao magtuwid na kanyang mga akbang. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Basahin ko sa inyong muli rito. Para maunawaan nyo. Hindi para sa tao magtuwid ng kanyang mga hakbang Kaya si Enoch, hindi basta-basta papanik sa langit yan, kundi siya tinuruan ng Panginoong Yesus. Kasi nga, pupunta ka sa langit, hindi mo alam yung ugali mo, ugaliin mo ron kung paano. Sabi ng banal na kasulatan, di ba? Ito sabi ng banal na kasulatan, hindi para nga sa tao magtuwid ng kanyang mga hakbang Ito, basahin ko po sa inyo muli rito. Sa Jeremias 10:23, O Panginoon, talastas ko na ang lakad ng tao ay hindi sa kanyang sarili. Hindi para sa taong lumalakad ang magtuwid ng kanyang mga hakbang. Hindi para sa taong lumakad ng matuwid sa kanyang mga hakbang Ang puso ng tao kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Kaya si Enoch, bago po na punta sa langit yon, tinuruan po yun ng ebanghelyo ng Panginoong Yesus. Ganun po yun. Ito, basahin ko sa inyo. Basahin ko sa inyong muli rito sa Kawikaan 16:9. Ang puso ng tao ay kumakatha ng kanyang lakad. Ngunit ang Panginoon ang nagtutuwid ng kanyang mga hakbang. Ang Panginoon nagtutuwid ng mga hakbang Kaya si Enoch, tinuruan na po yun ng ebanghelyo, yung lahi ni Adan. Tinuruan na po yun. Ito si Enoch lumakad siya na kasama ng Diyos, sabi rito. Ito po sa Genesis 5:22. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. Pagkatapos na maipanganak si Metusalem na 300 taon. At nagkaanak na mga lalaki at mga babae. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay 365 taon. At lumakad si Enoch na kasama ng Diyos. At di siya nasumpungan sapagkat kinuha ng Diyos. Lumakad si Enoch na kasama po ng Diyos. Isabihin, tinuruan po si Enoch bago napunta sa langit. Tinuruan po siya ng ebanghelyo. Ganun po yun. Lumakad siya na kasama ng Diyos. Yung ebanghelyo kasi, tinuro na yan kay Eva at Adan, kay Abraham. Ito, basahin ko sa inyo rito. Tinuruan na sila. Kaya yung nagsimula yung kasalanan nung panahon pa ni Eva at Adan, tsaka kahit bata, pwede magkasala, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Pagkaanak sa patutot, anak sila ng pagkakasala, may kasalanan din yung bata, sabi ng banal na kasulatan. Ito yung ebanghelyo, ipinangaral na yan, ipinangaral na yan sa lahi ni Eva at Adan. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Galatia 3:8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan, naaaring ganap ng Diyos ang mga hentil sa pamagitan ng pagpapatay ng mga namatay sa kanyang mga anak, upang ipagtanggol ang mga hentil sa kanyang mga kapangyarihan. Ito yung ebanghelyo, ipinangaral na yan sa lahi ni Eva at Adan. Ito sabi ng banal na kasulatan sa Galatia 3:8. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan na aaring ganap ng Diyos ang mga hentil
sa pamagitan ng pananampalataya, ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham. Pinangaral na kay Abraham yung ebanghelyo sa lahi ni Adan at saka ni Eva. 'Di ba? Ito, basahin ko sa inyong muli. At sapagkat ipinakita na ng kasulatan, naaaring ganap ng Diyos ang mga hintil sa pamagitan ng pananampalataya, ay ipinangaral na ng una ang ebanghelyo kay Abraham, na sinasabi sa iyo ay pagpapalain ang lahat ng mga bansa. Ipinangaral na yung una pa yung ebanghelyo sa mga lahi ni Abraham, ni Eva ganon. Ganun po, kaya yung tao pwede pong magkasala kahit na hindi niya alam yung utos, pwede magkasala. Doon po nagsimula yung kasalanan, kasi may nagtanong sa akin kailan daw nagsimula yung kasalanan Mali naman yung sagot niya. Nagsimula po yung nagkasala yung tao sa pagsuway ni Eva at Adan, kasi yung ebanghelyo pinangaral na sa kanila. Kahit bata pwede magkasala, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Kahit bata pwede magkaroon ng kasalanan kahit hindi mo alam yung utos, di ba? Sabi ng banal na kasulatan. Ito, basahin ko sa inyong muli. Kahit bata pwedeng magkasala Kasi nga, sabi ng Diyos, makikilala nyo ang puno sa kanilang bunga. Yung bata kasi, makasalanan na rin yun pagka yung anak sa patutot. Sinakop na sila nung Diablo, nagkaanak sila sa pamagitan ng Diablo. Ganun po yun. Kaya, ito, basahin ko sa inyong muli. Sa mga awit, 58:3. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Tanyo, naliligaw na yung masamang lahi sa sinapupunan pa lang ng nanay niya. Ang masama ay naliligaw mula sa bahay bata. Sila ay naliligaw pagkapanganak sa kanila nang nagsasalita ng mga kasinungalingan. Yung lahi nila sinungaling, tas sumasamba pa sila sa Diyos-Diyosan na tagapagturo ng kasinungalingan. Kahit bata, may kasalanan na po yun. Dito po sa may 58 ng mga awit 3. Ganun po. Ayun po yung ating paksa na natapos na kahit bata, pwedeng magkasala. Nagsimula yung kasalanan sa pagsuway ni Eva at Adan, kasi yung ebanghelyo pinangaral na po sa kanila. God bless po. Sana naiintindihan nyo kung kailan nagsimula yung kasalanan, kung kailan nagkasala yung tao. Ganun. Kahit bata, pwedeng magkasala agad po yun. Sabi ng banal na kasulatan. Diba? Kahit di mo alam yung utos, pwede kang magkasala. Sabi ng banal na kasulatan. Diba po? Kasi nga, bago pa nila lang yung tao, may utos na ang Diyos. Bago pa nila lang yung tao. Tayo kanyang gawa na nilang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na inihanda ng Diyos nung una pa upang siya nating lakaran. Pwede magkasala yung tao dahil doon po nagsimula yung kasalanan. Yun po yung ating paksang natapos, when is start of the sin. Ganun sa English. Kailan nagkasala ang tao. Ganun po yung sa Tagalog. God bless po. Magandang gabi po sa inyo. God bless po. Ingat po kayo sa pangalan